Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Muli po, tayo ay magsasama-sama sa humigit kumulang isang oras para po sa pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Dito po sa ministeryong kanyang pinagpala, ito po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Lahat po ng nakatune in na ngayong sandaling ito, sa anumang bansa na inyong kinalalagyan, binabati po namin kayo sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. At ngayong gabing ito, nawa, samahan po ninyo kami hanggang matapos po ang ating pong pagsasalo-salo. I want to praise the Lord for giving me this opportunity to minister sa bawat isa po na uhaw at sabik sa salita ng Panginoon. Sinasabi nga po sa banal na kasulatan na mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat tayo po ay bubusugin. And man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Nais ko lang pong i-shout out si Deacon Bong Bernales at ang kanyang buong pamilya, ang kanilang talagang panahon at pagkakataon to be together na nasa labas po ng ating bansa. Kaya Deacon Bong at siyempre po sa kabuuan ng inyong pamilya, so mag-ingat po kayo at enjoy nyo lamang po at nasasabik na kaming muling makasama ka sa every Monday edition
ng Feasting on the Divine Verses. At syempre po, shout out din sa mga nasa iba't ibang lugar na kasama at kapiling na po natin ngayong gabi. So, sa ngayon po, ang setup natin ay katulad lang po ng mga pagkakataong ako lamang po ang makapag-aasikaso para sa ating pong online. So, kaya hiling ko po na ang bawat isa ay talagang manalangin. Medyo hindi po ako techie, kaya medyo nahihirapan ako kanina kung paano ko po i-open. Pero I believe na ang Panginoon po ang gagawa upang tayo po ay patuloy na mapagpala sa ating pong pagsasalo-salo ngayong gabi. So, shout out po kay Kuya Romy C. Ganon din po kay Pastor Mark J. Kala Sister Tessa, Sister Miho, at yung ilan po sa talagang sa maagang oras, katulad nila Ma'am Merly, ay naka-tune in na po dito po sa ating pong pagsasagawa ng ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Ngayon po, babati po tayo. Nais ko pong batiin ang ating pong mga nag-celebrate po ng kanilang birthday. So, happy birthday po sa lahat ng mga celebrants po ngayon. Unahin ko na po si Ma'am Amor sa Panta, ang aking kumare. Happy birthday po kay Ma'am Amor. Ganon din po, happy birthday kay Brother Sean Tumolak. Anak, happy birthday sa iyo. At syempre pa, nais ko rin pong batiin po ang buong pamilya po nila na presently po ay nasa Japan. So mag-ingat kayo. At Pastor Robert Berba, shout out sa iyo. Siyempre, kasama na sila Ate Van, lahat ng mga nag-asikaso, si Ate Joy, at siyempre po sa bumubuo po ng hindi lamang ng Ibaraki, ng Kawasaki, kundi ng Matsumoto Nagano Ken, at sa Shinjuku po natin. So, happy viewing po sa inyong lahat. Shout out po kay Sister Winnie Bolalin, Missiona, Ate Winnie. Ganon din po, nais nating i-shout out ang aking BFF, Pastor John Palye. Thank you for watching. At si Tita Cors, okay, miss na raw po ako ni Tita Cors. So, same here, Tita Cors. So, sa bawat isa po na nakatune in na po ngayon. Happy birthday muli kay Ma'am Amor at ganoon din kay Sean Tumolak. At nice din po nating batiin si Cartolina, si Ma'am Cartolina Andrada, ang asawa po ni Pastor Cason. Happy birthday. Ganon din po si Ferdinand Duna. Okay? So, happy birthday sa iyo. At nice ko rin pong batiin si Kuya Hector Montinola. Happy birthday, Kuya Hector. At ang ilan pa sa mga celebrants po natin ngayon. So, happy birthday po sa inyong lahat. At sa bawat mga kapatiran po natin na patuloy na sumusubaybay at kasama po, actually naninibago po ako, nakaset up na po ako kanina, medyo nagloko po yung aking pong computer, so kaya medyo hapit po ako, So, but anyways, I'm very happy sapagkat nakakagawa po tayo ng paraan. So, kung ako po ay malinaw sa inyo, kasi medyo sa cellphone ko po, mukhang hindi ko alam, baka mamaya nakat na po ako. So, just let me know kung areglado po ang signal natin. Okay po ba ang signal natin? Okay, so shout out, anak, Maricar Enriquez. At gayon din po kay Ate Lina Pedro. Shout out po sa inyo and happy viewing po. Si Mami Rose, shout out sa inyo. Areglado po ang signal ko. Ayan na po, si Pastor Robert Berba at si Ate Dang Soriano. Okay, so tingin ko po, kung nagtutuloy-tuloy na ganyan, yung comment ninyo, ibig sabihin, areglado lang po ang aking signal. Okay? Please understand, medyo gusto ko lang makatiyak na nagsasalita po ako na nahandyan kayo at connected po tayo. So, si Sister Elena Biray, Pastor Donald Villar, at si Ma'am P, okay? Si Ma'am Pia, at si Marisol Consina. Okay, shout out po sa inyong lahat. Ate Annalisa at si Ate Sinaida. Of course, si MJ De La Rosa, Ate Kit, Ate Marikita. Happy viewing sa iyo. Laging masaya na nakikita po kayo dito po sa ating feasting. Alright?
Kinby anak, shout out sa iyo. Ganon din kay Joven Larino. At all right, so sige po, yan po ang ating mga shout out po ngayon. At sa pagkakataong ito, siguro magpe-pray na tayo. Pero bago tayo mag-pray, nakita ko po ang pangalan ng aking pong napakasipag and ever reliable secretary. Walang iba kundi si Ma'am Riza or Melosa Lumangyao. Okay, Alex, anak, Alex Mendoza, shout out sa iyo at kay Carl June. Sige po, mag-pray muna po tayo para sa gabay ng Diyos sa ating pong pag-aaral ngayong gabing ito. So, Edlin Grospe, okay, shout out sa inyo. Okay, sige po, let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay makapagsasalo-salong muli sa iyong banal na salita. It is always our joy to hear your words, Heavenly Father. May you again bless our hearts. May you fill me with your Holy Spirit. Use me as an instrument of your blessing. Use me as your mouthpiece. May you give the message clearly to the people. Thank you po sa mga masusugid na sumusubaybay dito po sa Feasting on the Divine Verses. Lord, I pray na talagang mamit po ang aming mga spiritual needs. Nawa lagi ka naming maparangalan, lagi ka naming mapapurihan, at mabigyang kaluguran, dakilang Diyos. At sa bawat isa po na talagang sumusubaybay sa ministeryong ito, panalangin ko po ang bawat isa, lalo na po ang mga may karamdaman. Hindi ko po maiisa-isa ang kanilang pangalan sapagkat hindi po madali sa akin pong sitwasyon. But I know, Heavenly Father, especially lahat ng nakatune in na ngayon, na talagang mayroon pong prayer concern. I pray, O Father, na ikaw po ang siyang sumagot sa bawat panalangin po. Sa lahat ng mga may karamdaman, dakilang Diyos, nais ko po ng iyong makapangyarihang kamay, ang iyong mahimalang kamay, ang magpagaling po sa kanila. Dakilang Diyos, hiling ko rin po na ikaw ang siyang magbigay pansin sa mga kagipitan, pangangailangan, mga problema po ng bawat isa. Dakilang Diyos, solusyon po ang aming kahilingan at nawa dakilang Diyos ang meron pong mga emotional struggles, mental struggles, ganun din po ang mga financial difficulties na dinadanas po ng kung sino pa man na kasama naming nakikinig ngayon. Lord, hiling ko po, panalangin ko po, gabayan mo po at ikaw po dakilang Diyos ang umabot sa kanila. Ang mga mayroon pong critical na kondisyon po ngayon, hiling ko po, Diyos, na ikaw rin po ang umabot at magpala sa kanila. Ang mga sa ngayon po, Panginoon, ay mayroong kalungkutan sa kanilang sitwasyon, lalo na po ang mga namatayan ng mahal sa buhay. O Diyos, aming Ama, dalangin ko po na ikaw po ang siyang magbigay kaaliwan sa kanila. Sa pamilya po ni Ate Milian Uy, Panginoon, we pray for your comfort, for their family, O God. Ganon din po sila Sister Early. Lahat po, Panginoon, ang mayroon pong kadalamhatian sa pagkakataong ito, hiling po namin ang iyong pag-aliw po sa kanila. Dakilang Diyos, aming Ama, hiling ko rin po na ikaw po ang siyang magpala sa mga anniversary celebrations po na gagawin ngayong week na ito. Ang Living Water Baptist Mission Tondo sa pangunguna po ni Pastor Daniel, kasama po ang aming mga kapatiran doon. May you bless them, O God, and please prepare their hearts for the message. Maging mabunga ang evangelistic meeting po bukas ng umaga at gayon din po ang aking pangangaral sa hapon para sa mga kapatiran. Hiling ko rin po, Panginoon, ang blessing mo para po sa Living Water Baptist Mission sa lugar po ng Parañaque, sa panguna po ni Pastor John Iglesia. Kasama po ang mga kapatiran po doon. Basbasan mo po, pagpalain mo po ang aming magiging selebrasyon. Ganon din po ang aming Sunday Challenge, Panginoon, sa LWBC. Ganon din po sa Muntinlupa BFBC. At hiling ko rin po mga kapatiran po sa mga churches na pinagkatiwala mo po sa akin here and abroad. Panginoon, hiling ko po ang patuloy na paggamit mo sa mga kapastoran na iyo pong tinawag para sa mga specific ministries. Hiling ko pong patuloy si Pastor Robert Berba, Pastor Mark J. Loyola, Preacher Sir San Diego, Panginoon, Pastor Nelson Cadena, ganon din po, Panginoon, si Pastor Genesis Permalo, Pastor Andy Mananon, Pastor Enrisel Mariano, at mga preachers po, Panginoon, sa lugar po ng London, Living Water Baptist Mission London,
si Preacher Jerry Orge, Panginoon, si Preacher Nick, si Preacher Mio, ganoon din po si Preacher JP, kasama po mga kapatiran, ang amin pong youth leader. Lord, thank you po sa mga ministeryong pinagkatiwala mo sa amin. Hiling ko pong patuloy na basbas mo, dakilang Diyos, maging sa mga kapastoran po dito sa aming bansa. Hiling ko po ang iyong patuloy na pagpapala po sa kanila. Dakilang Diyos, hindi ko man po maisa-isa ang lahat ng mga panalangin kahilingan ng mga sumusubaybay ngayon. Ikaw po, dakilang Diyos, ang makinig po sa kanila at tumugon sa mga panalangin po nila. Lagi ko pong inilalapit sa iyo ang aking mahal na nanay, Panginoon. Ikaw po ang mag-ingat, ikaw po ang magpalakas sa kanya, kahit na kay Aida, Panginoon, kay Maricel Consina, ganon din po, dakilang Diyos, siling ko po na ikaw po ang siyang magpagaling din po sa mga mahal namin sa buhay, dakilang Diyos. At hiling ko po si Ninang Marivi, patuloy mo po siyang palakasin. Ganon din si Mami Malulaw, patuloy din po ang hiling namin, patuloy pagpapalakas mo sa kanya. Ganon din po kay Ate Lina Pedro, patuloy mo pong bigyan siya ng maayos na kalusugan at kalakasan. Ang mga anak po ni Ate Maan, sa mga specific request po niya, hiling ko po maging si Kuya Bing, Panginoon, ang patuloy na kalakasang ipagkakaloob mo sa kanya. Panginoon, hiling ko rin po ang mga speaking engagement ko po at ganoon din ang impact ng mga naging speaking engagement ko po sa mga kapatiran po sa UAE, lalo na po sa mga kaibigang pastor, Pastor Anthony Alsaga, Pastor Alex Arevalo, Pastor June Garcia, at ganoon din po ang mga missionaries na naka-fellowship ko po doon. Hiling ko po, dakilang Diyos, na ngayong gabing ito, kami po isasamahan mo, pagpapalain mo, iingatan mo pong muli ang amin pong linya, Panginoon, na wag po nawang ma-istorbo, dakilang Diyos, kundi magtuloy-tuloy po ang aming pag-aaralan. Thank you so much, Heavenly Father, and again, I would like to trust you completely. I would like to commit to you everything, especially this Bible sharing. Help me, O Lord, and fill me with your Holy Spirit. Guide me, O Lord, and give me wisdom. May this message be a blessing to all of us. Thank you so much. Ito po ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at ngayon po sa gabi ito, siguro po habang aayos pa po tayo ng ilan po sa mga concern kasi medyo nag-iisa po ako ngayon. So kaya siguro po habang hinihintay po natin, mga kapatid, ang pag-aayos po ng konting problema ko po dito sa aking cellphone, siguro mas magandang pakinggan muna po natin muli ang ating pong theme song. Ingat kayo dyan, Deacon Bong Bernales.
inyong lugar and enjoy nyo lang ang blessing ng Panginoon at miss ka na namin, ha? Miss ka na namin. Pastor Rod Orsolino, shout out sa iyo. Thank you for watching. Ganon din kay Preacher Gami David. Si Sister Glenna Balyado. So, happy viewing po sa inyong lahat. Okay, so purihin po ang Panginoon at ngayon po, I believe, excited na po tayo for the message. Yan naman po ang sentro ng ministeryong ito. Kaya tinawag po natin itong Feasting on the Divine Verses sapagkat ang sentro po natin ay ang pagsasalo-salo, ang pagpipista sa salita ng Diyos. Amen? Okay, so this time, let me request all of you now to please open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4 at babasahin ko lamang po ang unang 2 talata. Ang ating pong topic for tonight ay ang patungkol sa matapat na katiwala. Be a faithful stewards. Be a faithful stewards. Okay? 1 Corinthians chapter 4, babasahin ko po verses 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, again, we would like to thank and praise you for this great opportunity of hearing thy precious words. I pray, O Father, that you will give me wisdom as I share your word. May you talk to us, O God. May you touch our hearts. May you again reveal your will sa bawat isa po na nakikinig ngayon. Salamat po sa pagpapala mo sa ministeryong ito. Salamat po sa mga napagbiministeryuhan. Salamat po sa impact sa buhay ng bawat naaabot ng ministeryo ng Feasting on the Divine Verses. I pray, O Father, that you will again use me for your glory and for your honor. Strengthen your people, O God, I pray. For all of these things I ask, in Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay? So, it is good for us to somehow understand the background of the passage. Alam po natin that the Corinthian church, sila po ay isa sa alagaing tipo ng mga mananampalataya. Pag sinabi nating alagain, ito po yung tipo ng mga mananampalataya na kailangan pong tutukan, paalalahanan, sansalain, at syempre po, lagit-lagi turuan. Ang paglalarawan po ni Apostol Pablo sa kanila, sila po ay mga carnal Christians. Most of them. Of course, meron din pong mga spiritual, pero most of them are carnal Christians. Pagka sinabi po natin carnal Christians, ito po yung mga Kristiyano, pero nasa kamusmusan pa rin. Yung kanila pong akto, yung kanila pong attitude, yung kanila pong pag-iisip. So, yun po mga kapatid. At magkakaroon po tayo ng idea sapagkat sa chapter 3, diretsahang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila. Sabi po niya sa chapter 3 verse number 1, And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Ito po ang isang malungkot na tanawin sa usapan po ng Kristyanismo, particularly sa mga churches po natin. Yung po bang kahit Kristiyano na, kahit matagal na, parang hindi po sumusulong sa usapang buhay pananampalataya o buhay espiritual. It is good for us to understand na sa usapang Kristyanismo, ang kalooban ng Panginoon sa mga bago, nasain ang gatas na walang daya, ang salita ng Panginoon na magpapalago sa pangkalahatan po, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. That is the reason why we need to appreciate our church. That is the reason why we should appreciate every opportunity that God is giving us to hear His precious words. Katulad po nitong ating online ministry.
Actually po, lagi-lagi pinapaalala ko that one of the concerns of this ministry is to help yung maging supplement po, spiritual na tulong sa ating pong buhay, pananampalataya. At lagi rin po, ipinapaalala po natin that if you are a member of a local Baptist church, wag po sanang ang epekto ng online ministry na katulad nito ay ang mawala po ang loyalty natin sa church na ating pong kinabibilangan. Manapa, ang prayer po natin, makatulong po ito para kayo po'y lalong maging matapat sa Diyos sa church na inyong kinabibilangan. Now, going back, dito po sa church ng Corinto, sila po ay may problema sa kanilang spirituality. So, sila po ay nabubuhay na katulad ng karnal. And because of that, the Apostle Paul tried his best. Talagang sinubok niya ang kanyang magagawa upang sila po ay paalalahanan, mga kapatid. At narito nga po, isa sa kanyang paalala, yung bang idea po ng kaisahan ng puso, na dapat talagang tayo po ay tatayong bilang mga kamanggagawa ng ating Panginoon, na hindi tayo dapat kanya-kanya, hindi tayo dapat bahabahagi. Yun po yung mga paalala niya. And as he remind them, as he gives reminder sa kanila po, mapapansin niyo po mga kapatid, na ang sabi po dito sa ating teksto sa chapter 4, this is a very good reminder to every believer. Bawat isa sa atin, bilang totoong mananampalataya. Ang sabi po ng chapter 4 sa ating pong teksto, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. So dito medyo binigyang pansin po niya yung pong kahalagahan na makita ng bawat Kristiyano na tayo po ay mga katiwala ng ating Panginoon. And in verse number 2, sabi niya, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, kaya ang title po natin, Be a Faithful Stewards. Tayo po ay maging matapat na katiwala ng Panginoon. Siguro po, it is good for us to somehow maintindihan po natin, understand the meaning of the word faithful. Of the word faithful. Pag sinabi po nating faithful, ang meaning po nito mga kapatid, true. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ay yung pong dedicated, committed, yan po, loyal. Yan po ang ibig sabihin ng faithful. At syempre po, particular tayo, na pag pinag-usapan po ang faithfulness, syempre po, ang katapatan natin una sa lahat, dapat sa Diyos. Because in principle of stewardship, we are all God's stewards. Yan po ang pinapaalala ni Apostol Pablo sa kanila. Hindi tayo basta katiwala lang po ng tao. Tayo po ay katiwala ng ating Panginoon. Bawat Kristiyano ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang tayo po ipagkatiwalaan. At dito pumapasok lagi yung tatlo, 'di ba? Yung time, treasure, and talents. Yan po yung lagi-lagi pag pinag-usapan po ang stewardship. Kasi yun naman po talaga ang masasabi po nating kabuuan. Pero sa totoo lang po mga kapatid, even the very life that we have, please be reminded folks, na yung buhay na meron ka, hindi sa'yo yan. Ipinagkatiwala ng Panginoon sa'yo yan. Yung substance na meron ka, hindi sa'yo yan. Yan po ay pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. Ganon din po, yung pong spiritual gifts. Diyan na nga po papasok mga kapatid, na nung unbeliever tayo, meron tayong talents, meron tayong skills, meron tayong tinatawag na abilities, pero sa usaping Kristiyano, what we are emphasizing is the spiritual gift na kaya binigay ng Panginoon sa atin para magministeryo po tayo. Kaya nga ang sabi po ng verse 1, let a man so account of us as of the ministers of Christ. So it is good to consider that. It is very encouraging to know na tayo po ay mga ministro ng ating Panginoon. Okay? So what a privilege. Yung pagtiwalaan po tayo, yung gawin po tayong katiwala. Di ba? Humanly speaking, kahit sa taong usapan, ang sarap sa puso na pinagkatiwalaan ka.
So lalo na po sa usaping Kristyanismo na ang Diyos ang siyang nagtiwala po sa bawat isa sa atin. So it is good to again understand the meaning of faithfulness. It means true, loyal, di ba? So true-hearted, yun po yung binibigyang pansin sa usapang kahulugan po nito. And then yung manifestation of faithfulness. Ang manifestation po ng faithfulness natin na ipapakita po yan sa pamagitan ng ating pong obedience, di po ba? Yung ating pong pagsunod sa kalooban ng Panginoon, yung kung paano po natin ginaganap, yung pong mandato po niya sa atin. So, yung manifestations po ng faithfulness, po pwede pong makita yan sa mga services po natin, sa mga giving po natin, 'di ba? Sa mga pagganap po natin, pagsunod po natin. So, in submission, in services, in sharing, makikita po ang tunay na pagtatapat. So, kaya it is not enough for you to claim that you are faithful. It is good to manifest your faithfulness sa pamagitan ng service mo, ng sharing, kung ano po yung giving mo. Ganon din po mga kapatid, yung pong tinatawag po nating pagpapasakop po natin. So, mahalaga po yan. And then, yung motivations. The motivation sa tinatawag nating faithfulness. You know, ang Diyos natin napakatapat. Kaya for me, yung pong katapatan ng Diyos ang dapat motivasyon po natin sa paglilingkod po natin sa Kanya. So again, ang ating tinatalakay po ngayon, mga giliw na tagapanood at tagapakinig, ay ang patungkol sa pagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Dito po, ang ginamit na salita po ni Apostle Paul, verse number 2, moreover, it is required. It is required in stewards that a man be found faithful. Be a faithful stewards because faithfulness is a requirement in stewardship. So kaya mga kapatid, it is very true that we are so privileged and it should be our pleasure to be trusted. Yung bang to be considered as one of God's stewards. Napakalaking ano po yan, napakalaking pribilehiyo po yan. So sa totoo lang po mga kapatid, alam ko naman na lagi kayong sasang-ayon sa akin sa katotohanan that in reality, walang kahit sino man sa atin na katiwa-tiwala. Wala naman po para sa ating pong lahat na magkiklaim na ako dapat lang na ako'y pagkatiwalaan ng Panginoon. Sa katotohanan, hindi po tayo dapat pagtiwalaan ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, sa biyaya niya, sa kapangyarihan niya, sa pagkilos niya, sa kabutihan niya, so narito po ang Diyos ay nag-ooperate sa kalagayan po na nagbibigay siya ng tinatawag nating pagkakataon sa bawat isa po sa atin. So everything na meron po tayo sa buhay na ito, always put in your mind, always remind yourself, okay? Lagi mong palalahanan ng sarili mo. Lahat ng bagay na meron ka, pinagkatiwala lang ng Panginoon sa iyo yan. At ang requirement ng Panginoon, be faithful sa kung ano yung pinagkatiwala nyo sa iyo. Maging matapat po tayo sa lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon po sa atin. Kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng lakas, yang lakas na yan, dapat maging mabuting katiwala ka. God is requiring us to use our strength sa pag-ibig sa Kanya, sa pagsaserve natin sa Kanya. Kaya, naalala niyo po ba yung utos ng Diyos? Diba? Ang first and great commandment is for us to love the Lord thy God. Ang sabi po, with all, diba? Buong puso, buong pag-iisip, at buong kalakasan. Buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. So, ang gusto ko pong i-point out mga kapatid, sa usapan po ng pagtuturo ng banal na kasulatan, sa usapan ng stewardship po, ang sabi po, stewards daw po tayo ng manifold grace of God. Diba? Mga katiwala daw po tayo ng manifold grace of God. Ibig sabihin mga kapatid, talagang isang napakalaking bagay po na merong lakip na pananagutan. Kasi sa stewardship, may accountability po yan. Kaya nga tayo, ang isang ating pong inaasahan,
one day, tayong mga mananampalataya, we will stand before the Lord to give an account to God. Kaya habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon at tayo po ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon, be a faithful stewards and be reminded. Once again, let me tell you this. Be reminded that we should be faithful stewards of our Lord. Why? Because it is required. Faithfulness is a requirement. Diba? Ito po ay kinakailangan. Ito po ay rule, batas po yan sa usapan ng pagkakatiwala, na ang isang katiwala ay kinakailangan na talagang maging matapat. So, faithfulness is a requirement. So, ngayon po, as you listen to this message, nakikita nyo po ba, kayo po'y inilagay ng Diyos sa isang kongregasyon. Alam niyo po ba na pinagkatiwalaan kayo ng Diyos? Sapagkat ang Diyos po ang naglalagay at ng mananampalataya, siya po kasi ang nagliligtas at naglalagay sa atin sa kanyang katawan. So, importante po na makita natin na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa church na ating kinabibilangan, and it is required na ikaw ay magpakatapat sa church na ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. So, ganun din po sa mga spiritual gifts. Ganon din po sa substance na meron po tayo. Dapat po naiintindihan natin na sa bawat bagay na meron po tayo, tayo ay dapat maging mabuting katiwala, maging matapat na katiwala ng Panginoon. Ang katapatan po, ito po ay kinakailangan. It is required. Okay? So, kaya maganda yung self-evaluation po. Di po ba? Na iisipin nating mabuti. Kasi there are times that we are acting na para bang yung lahat ng meron tayo, parang sa atin talaga. That is wrong. It is always wrong to think that everything that you have in your life is yours, or yours. Hindi po, mga kapatid. Ito po ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, and it is required in stewards that a man be found faithful. So, be a faithful stewards sapagkat ang katapatan po, number one, it's required. It is required. Okay? Second, ang pagiging tapat at matapat na katiwala, okay? Katiwala ng Diyos eh. It is reasonable. It is but reasonable for me and for you to be faithful, diba? Because our God is faithful. So kaya nga sabi ko, mahirap po ba na magtapat sa isang Diyos na napakatapat? At ang sasabihin ko po sa inyo ngayong gabi ay tiyakang sasang-ayunan po ninyo. How many times na sa buhay po natin sa katotohanan, nagkulang tayo, maaaring kung magpapakatotoo po tayo sa harapan ng Diyos ngayon, anyway, pagtatapat na lang din ang pinag-uusapan natin, magpakatotoo na po tayo. Sa usapan ba ng service, tapat ka ba? Sa usapan ba ng giving, tapat ka ba? Sa usapan ba ng pagre-render sa Panginoon ng iyong talent, tapat ka ba? Diba? Alimbawa lang po, yung mga takbo natin sa usapan ng gawain. So, napakaganda po na hindi para i-judge ka ng ibang tao. Ha? Ito po, much better if you yourself will face the Lord and then be true to Him. Lord, nagkulang po ako sa iyo. Kasi kung magpapakatotoo po ako, alam ko po sa sarili ko na talagang kung pagkukulang at pagkukulang lang, napakarami ko talagang pagkukulang. Ang tanong ko lang po ganito, mga minamahal. Kung tayo po ay hindi nagtatapat, yan po ba ang deserve ng Diyos sa atin? Of all the goodness, of all the good things that we are enjoying because of God sa buhay po natin, diba? Sa lahat ba, yung trabahong ibinigay ng Panginoon sa iyo, yung pag-iingat niya sa iyo araw-araw, everything that you are enjoying in your life, hindi ba lahat ng yan dapat maging makatwiran lang na tayo po'y magpakatapat sa Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay sa ating pong buhay? I hope na nasusundan niyo po yung flow of thought ng inyo pong lingkod. For me, every time na iniisip ko kung gaano naging mabuti ang Diyos,
kung gaano po naging mabiyaya ang Diyos, kung gaano po katapat ang Diyos. Kasi lagi-lagi, yun ang sinasabi natin. In fact, for sure, pagka po may mga masasabi natin like celebration, ang lagi nating sinasabi, napakatapat ng Panginoon. Sa totoo lang po, napakatapat ng Panginoon. And in fact, ang isa po sa madalas na maririnig natin, sa totoo lang, nakakaalangan, nakakahiya, sapagkat sa kabila ng maraming pagkakataon ako po ay hindi nagtatapat, pero ang Diyos po ay laging tapat sa akin. So pag pinag-aralan po natin that statement, ipinapakita po nito na hindi tayo nagiging reasonable kapag hindi tayo nagiging faithful sa Diyos na napaka-faithful. So if you are really convinced, or if you believe, or if you are saying that God is a faithful God, diba? Dapat ang reasonable po, magpakatapat po tayo sa Diyos na napakatapat po sa atin. Magkulang na tayo sa ibang tao, diba? Sumabit na tayo sa ibang tao, sumablay na po tayo sa ibang tao. Pero mga kapatid, yung pagka ang itinatak natin sa isip natin, that the reason why binebless ang buhay natin, that the reason why sinusustain tayo, that the reason why nakakasurvive tayo, that the reason why may trabaho tayo, that the reason why, diba, meron po tayong lakas at nakakayanan natin ang mga bagay-bagay, hindi ba dapat lahat ng ito nagpapakita sa atin na it is but reasonable, it is but right for me to be faithful to Him. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, sometimes, nabe-bless kayo, nang-i-encourage kayo, you are motivating me and telling me na, alam nyo po, napakasipag nyo po, ha? FDB, napakasipag nyo po. Alam nyo po, mga kapatid, sa totoo lang, may mga pagkakataong pagod po ang katawan. May mga pagkakataong pong hinahata ka ng laman para medyo tigilan mo na yung pong paghihirap at pagpapagod. Pero alam niyo po, lahat ng yun nasasaway. Tuwing naiisip ko po kung gaano katapat ang Diyos. Alam niyo, sa buhay natin, kung tayo po, mga kapatid, magiging reasonable, titiyakin ko po, nadadalin tayo ng pagiging reasonable sa faithfulness. Because if magiging reasonable tayo, dadalhin tayo nito sa realization na hindi deserve ng Panginoon ang unfaithfulness. Hindi deserve ng Panginoon yung ating pong pagiging inactive, yung kawalan ng involvement, yung kawalan ng gana. Tinitiyak ko po na kung tayo po'y magiging reasonable, may isip po natin na dapat lagi tayong excited na uma-attend sa church, na dapat ibinibigay natin kung ano ang marapat para sa Panginoon, na dapat ibinibigay natin ang the best natin pag tayo po ay nagsiserve, na dapat mga kapatid, hindi tayo nangihinayang na bigyan ng oras ang ating Diyos. Sinasabi ko po sa inyo ngayong sandaling ito na hindi ka nagiging reasonable kapag ka ikaw ay unfaithful sa napaka-faithful na Diyos. Amen? Yun po yan. Sabi ko nga, like for example, using an illustration, sa magulang po natin, kapag tayo po naging ingrato, hindi po tayo reasonable. Kasi sa totoo lang po, yung palang sumilang ka sa mundong ito, di ba? Yung palang pong ipinanganak ka, alam natin na yan po ay dapat tinatanaw natin sa magulang natin, mga kapatid. Yun po, yung bang idea pa lang na ikaw ay ipinanganak, ikaw ay inalagaan, dinala sa sinapupunan, iniluwal, inalagaan, at ginawa ang lahat ng magagawa para makarating ka sa kalagayan mo ngayon. Ang tanong, anong igaganti mo sa Kanya? So, sa taong level po yan. Okay? Posible po na dito sa lupa, ang magulang natin, unreasonable. Ang magulang natin, maring unfair ang treatment or unjust ang naging pagtrato sa iyo. Pero still, yung ikaw ay anak, ang kalooban pa rin, kilalanin mo ang magulang mo. So, but what I would like to point out is this, na sa tao po, dahil ang tao po subject sa pagkukulang, may intindihan pa natin na tayo po ay dumarating doon sa punto na mawalan tayo ng gana o hindi natin gawin ang maganda para sa Kanya because of, di ba? The things that we experience, sad or bad things that we experience mula po sa kanila. Pero kung Diyos ang pag-uusapan natin, kahit kailan, di ba? Di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan.
Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, di ba? Inibig mo ako noon pa man. You see? Pag nag-isip tayo, ang atin laging may isip, yung kabutihan ng Diyos. Hindi siya nagkulang sa atin. Yung laging laang patawad ng Diyos. Yung laging biyaya at habag niya araw-araw. Kaya tingnan niyo po kung saan ikinapit po yan. Diba? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. For His compassions fail not. They are new every morning. Ano po ang dulo? Great is thy faithfulness. You see? Kaya sa mensahe po natin ngayon, nawa, masansala po nito yung katamaran po natin sa paglilingkod sa napakatapat na Diyos. Sana po, ma-rebuke ng mensaheng ito yung panghihinayang natin sa mga ibinibigay natin para sa gawain ng Diyos. Dahil ang Diyos sa kanyang katapatan, hindi siya nagkulang sa atin. Hindi po siya nang hinayang sa lahat ng tinatangkilik natin. Everything that we are enjoying in this life, we cannot deny the fact. It is the manifestation of the goodness and faithfulness of God in our lives. So, if we really believe that our God is faithful, I am telling you tonight, it is but right for us. It is but reasonable for us to be faithful to Him. So, be a faithful stewards because to be faithful is required. To be faithful to God, it is reasonable. Napaka-reasonable po na tayo'y magtapat sa napakatapat na Diyos. Kung ikaw, ngayong gabing ito, bibigyan ng pagkakataon na mag-isip sa anong sitwasyon ng buhay mo, masasabi mo na naging matapat ang Diyos. Siguro po pwedeng sa ating pong comment section ngayon, yung bang i-rehearse natin, i-recall natin na talagang sa buhay natin. Tinitiyak ko po na hindi kayo magkakandatuto katatype sa lahat ng kapahayagan, ng katapatan ng Diyos sa iyo. Walang pangako ang Diyos na hindi niya tutuparin. Sa usapan ng kaligtasan, ang halaga po ng ating pangahawakan sa katapatan ng Diyos na kapag ka ikaw ay kanyang iniligtas, maniwala ka sa akin, hindi kailan pa man ikaw ay mapapahama kasi ang kaligtasan mo hindi inasa ng Diyos sa iyo. Ang kaligtasan mo completely sa Kanya, mga kapatid. Ang protection mo, ang eternal security mo, hindi tayo eternally secured because of us, because of ourselves. We are eternally secured because of the faithfulness of God. Because our God is faithful sa Kanyang salita. Ang sabi po, di ba, in hope of eternal life, sa pag-asa wika sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling, buhat pa ng pasimula. So, kaya imagine po, ang Diyos sa Kanyang katapatan, ang kaligtasan natin, sigurado. So, sa lahat ng bagay po, pag tiningnan po natin, yung pong everyday supplies ng Panginoon, yung araw-araw na pagtugon ng Diyos sa pangangailangan natin, yung hindi ka nako-consume. Ano ba sa Tagalog yung consume? Hindi po nako-consume yun, ha? Hindi ka nalilipol. Yan po, mga kapatid. So, kaya kung mag-iisip ka, like for example, ngayon po, pag naisip ko yung katapatan ng Panginoon sa akin, napakatapat ng Diyos na sa akin pong araw-araw na pangangailangan, hindi kailanman nagkulang ang Panginoon. Yung pangako niyang kapatawaran, yung pangako niyang provisyon, yung pangako niyang pag-iingat, yung pangako niyang katiyakan, everything, mga kapatid, importante po ang ating pong kaalaman at pagtiyak na ang Diyos natin ay tapat. And because of that, reasonable po na ako at ikaw ay magtapat sa Diyos. Kaya kala nyo po, sobra-sobra yung ginagawa ko? Hindi po. Hindi po alangan sa Diyos. Kahit na po buong buhay natin, ibuhos natin sa Kanya. Mga members ng LWBC, ang anniversary natin, minsan lang, di ba? Yung kaisipang manghihinayang ka sa kung ano yung i-offer mo para sa expression natin sa Diyos, sa lahat ng katapatan niya. Itong pag-aaral na to dapat magdala sa iyo sa desisyon, 'di ba? Na talagang
Alangan bang magsakripisyo ako para sa Diyos? Alangan ba na maging galante ako para sa Diyos? Alangan ba na ibigay ko sa Kanya yung gratitude ko sa pamagitan ng pagbibigay? Alam niyo po yun, yung commitment na po pwedeng i-offer natin sa Kanya. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Yun po yung reasonabling pag-iisip. Yung kaisipan ba na nag-iisip na, ano kaya may bibigay ko sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko? So, kaya, again and again, sinasabi ko po sa inyo na napakasarap lagi na tayo po'y magbulay-bulay. Count your blessings, name them one by one, di ba? Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Amen? And you will be singing as the days go by. So, mapapapuri ka sa Panginoon kapag ka nagbilang ka ng pagpapala. Ang malungkuting tao, ang binibilang reklamo. Pero ang masayang Kristiyano, ang binibilang ay ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Paggising mo pa lang sa umaga, yung nagising ka, yun, unang pagpapala mo na yan. Sapagkat may natulog, hindi na nagising. Naintindihan niyo po? Kaya ako po, nagpapasalamat pa ako sa kalagayan ko. Yung bang ideyang hindi pa ako nakakatulog, gising na ako. Diba? So, kayo ba yung nakaranas na ng ganong buhay, mga kapatid? Na hindi ka pa natutulog, gising ka na? So, yun po, mga kapatid. Minsan, dinadaan ko po sa ganito, there are times na, of course, yung mga concern sa iyo, sinasabi natin lagi na, wag naman sobra-sobra, mga kapatid, maniwala kayo sa akin. Hindi kailanman magiging sobra ang ibibigay natin sa Diyos, ang gagawin natin sa Diyos. Kaya nga, kung yung pong mga iniisip nyong sobra-sobra yung paglilingkod, ganito po yung tinatakbo ng isip, hindi dapat lalo na po tayo kung hindi ganito po yung ating pong ginagawa. Mga kapatid, it is required. Be a faithful stewards because it is required. Be a faithful stewards because it is right and reasonable. Be a faithful stewards, mga kapatid, because it is rewardable. It is rewardable. Amen? Ibig sabihin po, mga kapatid, sa naging programa ng Diyos, sa magiging katapatan natin sa Kanya, siguro po, didiretsuhin ko na po kayo. Okay? Excited ka dahil anumang oras mamatay, sa langit ka pupunta. Excited ka kasi babalik ang Panginoon. Ganyan po yung mga Kristiyano, di po ba? Na, ay ako, dana akong mamatay kasi alam kong anytime na mamatay ako, sa langit ako pupunta. Okay? Tapos, yung iba naman, ako, excited na ako sa pagbabalik ng Panginoon kasi tiyak ko na isa ko sa aagawin. Isa ko sa maisasama sa rapture. Mga kapatid, pag lumalim ka sa pag-aaral, maintindihan mo na ang usaping Kristyanismo, hindi lang yung pag namatay ka, sa langit ka pupunta, hindi lang ito yung pag bumalik ang Panginoon, aagawin ka niya. Okay? Dapat alam mo rin na pagka ikaw ay humarap sa Panginoon, magbibigay sulit po tayo sa Kanya. At ang usapin po ng pagbibigay sulit sa Diyos, mga kapatid, hindi po yung gandang lalaki mo, hindi po yung mga naging achievements mo dito sa mundo. Ang pag-uusapan po natin yung naging katapatan mo sa Kanya. Kaya basahin niyo po, aralin niyo po yung mga parables. Ang laging lundo ng lahat, ang binibigyan po ng recognition yung faithfulness. Kaya nga, sabi ko sa inyo, nag-aaral tayo para makita natin na hindi pa huli ang lahat. Binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon to somehow realize that it is very important for us being saved to be faithful to Him, being one of His stewards. Bilang katiwala po ng Panginoon. Hindi naman against ang Panginoon na tayo po'y nag-e-enjoy sa buhay. Pero ang gusto ko lang pong i-point out, mga kapatid, sa mundong ito, kinakailangan po na tayo po'y nag-iipon na ng kayamanan po natin sa langit. Dapat magkaroon tayo ng investment sa langit, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na talagang sa buhay natin, mas medyo pumokus po tayo doon sa katapatan sa mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ang sabi nga po, much is given, much is required. And you know what? Kung ano yung binigay ng Panginoon sa iyo,
Dahil stewardship ang pinag-uusapan natin, and the reason why I am emphasizing to you tonight that faithfulness is a requirement. Okay? Because one day, we will stand before the Lord to give an account to God. At kung meron pong pinakamatamis na salita na magandang marinig natin pag tayo po ay umarap sa Panginoon ay ang mga kataga na sasabihin ng Panginoon, okay, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Mga kapatid, wag ho kayong magpakalunod sa mga bagay sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay temporal. At ikaw mismo temporal sa mundong ito. Ano man ang maging haba ng buhay mo, ang mas mahaba ay ang buhay natin pagkatapos ng buhay na ito. And one thing na dapat pinaghahandaan po natin, one thing na dapat paghandaan po natin mga kapatid, yung pagharap natin sa Kanya. Haharap po tayo sa Diyos. Kaya nga, meron po akong isang yung paboritong awit. Yung Only One Life. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Things of this world soon shall all pass away. But there is coming a judgment day. Some folks may thought for riches or fame, but I'd rather labor for His dear name. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Let's labor while there is time. Seek out the lost to the erring, be kind. Ito po yung linyang gustong-gusto ko. I'll try to do more each day that I live. I'm sorry I only have one life to live. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Kita niyo po, nakakanta tuloy ako. Pero gusto kong sabihin sa inyo, na talagang yung line na yun, yung bang lumikha ng awit na humihingi po ng paumanhin sa Diyos dahil sabi niya, iisa lang ang buhay niya. It means to say na kung ilang buhay ang ibibigay sa Kanya, hindi niya panghihinayang ibigay sa Diyos. Tayo po, saan natin ginagastos ang buhay natin? Saan po natin ginagamit ang buhay natin? So, kaya importante po na makita natin na kung tayo po ay magtatapat sa Diyos, yun po ang may kabuluhan. Every accomplishment in this life, believe me, hanggang lupa lang po yan. Okay? Kahit na po gaano karaming kayamanan, hanggang lupa po yan. Wala po tayong madadala. Ang sabi nga po ni Job, naked came I out of my mother's womb, and naked will I return thither. The Lord gave, the Lord that take it away. Blessed be the name of the Lord. Ang sabi po, we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. So, sa usapang kayamanan, sa usapang material na bagay, anuman ang ating pong paglagakan ng buhay na ito, hanggang lupa lang yan. But I am telling you tonight, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So, isang araw po, mga kapatid, haharap tayo sa Panginoon. Ang matapat na Diyos, haharap po tayo sa Kanya upang tayo po'y gantimpalaan sa naging pagtatapat natin sa Kanya. Uulitin ko po, ang ating pong dapat maging focus and concentration sa buhay na ito ay ang paglingkuran natin ng Diyos ng may katapatan, because faithfulness is a requirement. Faithfulness is reasonable. And faithfulness is rewardable. Hindi po masasayang ang lahat ng ginawa mo sa lupa, sapagkat may Diyos na matapat
na magbibigay gantimpala sa ating katapatan. Mga kapatid, and moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Gaano po tayo, mga kapatid, handang maglaan ng buhay at paglilingkod sa Diyos? I hope na ang message na ito ay naging mahalagang paalala sa atin. Always remember, be reminded folks, that we believers, tayo po ay stewards ng ating Panginoon. And again, sa message natin, ang encouragement natin, be a faithful stewards. Why? Because it is required. Why? Because it is reasonable and right. Why? Because it is rewardable. Gagantimpalaan po tayo ng Panginoon sa ating pong magiging katapatan sa Kanya. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe. Salamat po sa paalala. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagtuturo. At ngayong gabing ito, O Diyos, na-realize po namin ang kahalagahan na kami po ay magpakatapat, maging matapat na katiwala ng matapat na Diyos na nagtiwala sa amin. Lord, thank you for this very important reminder. And forgive us, Lord. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na nasasayang po ang aming buhay. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na kami po'y nangihinayang sa mga bagay na dapat gawin o ginagawa namin para sa iyo. Lord, thank you for this realization. Thank you for this message, O God. And please, Lord, bigyan mo po kami ng biyaya na talagang makikita po namin ang kahalagahan ng matapat na paglilingkod sa iyo. May we be faithful, Heavenly Father, for all the things that you have entrusted to us. Sa amin pong buhay, sa amin pong lakas, sa amin pong tinatangkili, sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Upang isang araw, pagharap namin sa iyo, Diyos, sa takdang panahon na itinakda mo, matamis naming maririnig ang mga pahayag mula sa iyo. Well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Nawa ito po ang asamin namin, Panginoon. Ito po yung maging eagerness namin. Ito po yung maging matinding effort namin sa lupang ito. Hindi po para sa pakinabang sa tao, kundi doon po sa katiyakan, O Diyos, na ikaw ay malulugod sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat nakinig at nawa kami po'y gumawa ng pagpapasya na talagang katanggap-tanggap sa iyo. Muli po, aming Ama, maraming salamat po sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo, salamat po sa pag-ibig mo, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na tunay at Diyos na buhay na talagang nagtapat sa amin. Salamat sa kaligtasan, salamat sa provision mo, Panginoon, at salamat din po sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, kami po, O Diyos, ay mga pinagtiwalaan mo. Kaya sa gabing ito, O aming Ama, hiling ko po na ikaw ang siyang patuloy na magpala sa iyong mga anak at nawa ang aplikasyon ng mensaheng ito ay amin pong panghawakan at isigawa sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. At medyo napakanta pa po ako. Wala ho sa plano po yun. At yung mga sumablay na tono po, dahil hindi nga po nakapagplano, dinala lang po ako ng mensahe sa pag-awit. At kung napansin nyo po, na parang nawala po sa tono, hindi po tono ang problema nun. May problema po sa linya. Ano po? May problema po sa linya. But the message of the song is really great and wonderful. And I hope na napagpala po tayo ngayong gabi. So, siguro bago tayo magtapos, isa-shoutout ko lang po si Emeline Bideha, Tessa anak, shoutout sa iyo, Sister Nida, ever faithful. Ayan, si Ate Mirna, Ate Mila, si Ate Annalisa,
Okay, ganun din po si Preacher Gami, si Sister Erlinda. Oh, Missionary Colinares, shout out sa iyo. Si Ate Adele, si Ate Kit. Okay, so si Kathy Angeles. Ganun din si Pastor Jennifer Aguilar. Yan, so yung iba nakakalagpas po. Si Nanay Pearly. Again, thank you so much. Hindi na po ako nakapagpatugtog sapagkat hindi ko na po magawa po yon sa isang cellphone. So, kaya muli po, purihin po ang Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, ng Tibok ng Puso ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless us all. To God be the glory.